Marcos disproves gossips, Teodoro quits as DND chief. Oo. Mga kotsero, sa totoo lang, una ko nabalitaan to nung linggo. Nung naaresto, and I'm going to use the right term, no? I'm going to use the right term. Naaresto si Kibulok. Doon nag-umpisa to. Doon ko unang narinig. And akala ko patay na yung issue. Akala ko walang pumapansin kasi nga it's obvious that it's fake news. Wala namang kasing balita. But then mga kotsero, ang nangyari umabot sa level ng ating presidente. So ibig sabihin, hindi pala siya tawag dito, hindi pala siya one and done. Ibig sabihin patuloy na nagaganap, patuloy na nangyayari yung pangbubudol sa mga Pilipino sa pamamagitan ng paggamit ng fake news. Di ba, Mahalel Custodio? Salamat sa iyong super chat, ma'am. Maraming po salamat. Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na kayo magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas. Gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ng Sendwave app, gumawa kayo ng account, lagay nyo yung bank account details nyo, at pwede na kayo magpadala sa GCash, sa Cash Pickup, at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa yung promo code na Coach Jarrett, sa inyo pong unang padala, ay makakuha kayo ng karagdagan $20 free credit sa inyo pong unang padala. Kaya gamitin na po si Sendwave for all of your remittance needs. Ayan. Ito yung isa sa mga nakita ko kanina. Yan. Ito kasi yung pinost ni PCO eh. Ayan o. Secretary Chavez, sabi ni Secretary Chavez, President's trust in Defense Secretary Chodoro unwavering amid disinformation on resignation. Ito yun. Ang nangyari pala mga kotsero, ito hinanap ko to, nakalkal ko to eh. Hinanap ko kasi siya eh. Minsan talaga pag hinahanap, pag kinakalkal, nakikita eh. Nahanap ko to. Ito pala mga kotsero ay galing dito. Laban Sara. Philippines, China, lang yata si Laban Sara, lahat ng komunista. Maliban kay Singapore. Si Singapore di yan communist. Pero itong dalawa komunista to. So dito pala siya nanggaling. Ayan, dyan. Yan yung pinost ni PCO. And then yun yung sinabi ni PCO na fake news. Ito yung sinabi niya na fake news. It has been reported that Gibo has resigned. Apparently, the resignation could not take effect immediately as planned, which is not good for optics. If this is true, it appears that the ADMI is falling apart, and rightfully so. Falling apart, pero gusto niyo yun? Pinoy na Pinoy tayo dyan ha. When a house is divided, it is bound to break up. Parang mali yata yung paggamit ng rightfully so. Baka truthfully. Di rightfully, baka truthfully. And truthfully so. Ibig sabihin, pag sinabi mong the admin is falling apart, totoo yun, truthfully so. Hindi rightfully. Kasi pag rightfully, parang sinasabi mo, yun ang tama. The admin is falling apart at yun ang tama. Yun kasi yung dating nun eh. Mali yung ginamit niya. Truthfully, edit nyo to kasi naman si Wang Gripola. So yun nga. So nag-resign nga daw. And mga kotsero, ito yung kumakalat sa social media. Tagal na to, September 11 pa to. Pero actually Sunday ko pa alam to. Sunday pa unang dumampi sa mga mata natin yung balita na yun, nag-resign daw. Pero again, sinabi nga ng presidente, that's fake news. That's fake news. Panood natin yung sinabi niya. President, advance happy birthday, Ria Fernandez of TV5. Lapit na lang po. There are rumors circulating online that Defense Secretary Gibo Teodoro has already resigned. Is this true? If not, why do you think this is being spread? Wow. Talaga, may lumabas na balitang ganun. Na nag-resign daw si Secretary Gilbert Teodoro. Talaga naman. Alam mo, yung mga nagkakalat ng mga, unang-una, sagutin ko yung tanong mo, fake news. Yan. The emphasis. The emphasis, guys. Fake. 6 na beses. Tama ba? Ulitin natin.
Ilang beses yun? Kalat ng mga, unang-una, sagutin ko yung tanong mo. Fake, 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 fake news. 6 times nga. Ang lumalabas ng Alam niyo mga kutsero, sa amin, nung nag-aaral pa ako ng theology, ang turo sa amin, kapag daw merong inulit si Jesus ng 3 beses, ibig sabihin, napaka-importante daw nung turo na yun. No? Hindi ko naman sinasabing Diyos si BBM, no? Hindi na sinasabi ko. Ang sinasabi ko lang ganito, pag inulit mo ng 6 times, parang napaka-importante yata, no? Hindi ko sinasabing Diyos si BBM, baka sabihin naman, kulto-kulto. Hindi, ang sinasabi ko lang, mayroong emphasis. Oh, matindi yung emphasis, guys. Matindi yung emphasis. Ibang level. Ibang level yung emphasis. Oo. Sagad-sagad. Kay Fugitive daw nakita ni Lemuel. Kay Fugitive daw niya nakita. Fugitive. Anyway, tuloy natin. Ito mga desperado, nag-iimbento na lang na istorya para gumawa lang ng gulo. Wala naman silang maibibigay, wala silang naitutulong, wala silang kontribusyon sa buhay ng bawat Pilipino, kundi paninira lamang, Ouch. kundi panggugulo lamang. Kung ako yung sinasabihan ni BBM, parang, ouch. Wala akong contribution sa Pilipinas. Wala akong contribution sa mundo. Ang tindi. Kaya't wag po natin, kailangan maingat po tayo. Huwag tayo masyadong naniniwala kung wala namang pruweba na sa kanilang mga sinasabi. Dito sa issue na ito, ulit, fake news. Yan Ito ang Fake news talaga. pinakamasamang halimbawa ng fake news na kinakalat ng ating mga kung sino-sino man sa social media. Mag-ingat po kayo at kilatisan ninyo mabuti pagka may nababasa kayong ganyan. Dito sa Tama naman yun. issue ng kay Secretary Chodoro, natatawa na lang kami dahil sabi, tinawagan ko siya kaninang maaga-maaga, magre-resign ka daw. Bakit? Sabi niya, bakit? Paalisin mo na ako. Sabi ko, bakit kita paalisin? Wala naman tayong problema. May ganun. Hindi, yun ang lumabas na balita. Sabi niya, huwag natin papansinin. Sabi ko, pero kailangan natin sagutin. At ipaliwanag sa taong bayan na itong ganitong klaseng mga chismis, mga marites, kinakalat lang nila ito para manggulo. Huwag po kayo madala sa ganyan. Patuloy po ang aming trabaho. Hindi po kami titigil. Lahat po ng ating mga kasamahan ay walang ginawa po, kundi araw-araw, bagong paggising hanggat matulog, ay kung paano tumulong at paano pagandahin ang Pilipinas. Yan po ang hangarin ng lahat ng pamahalaan ninyo. Huwag po kayo nadadala sa mga fake news na ganyang klase. Huwag po kayo madadala sa mga yung mga panggulo na ginagawa nila. Ay, sa amin, hindi na namin pinapansin yan dahil alam namin ng totoo. I have always said this with some of these rumors that have spread around. Kami, we have the advantage. We know the truth. So, we will give it to you as soon as we can and as quickly as we can so that people understand what is going on. Wag po kayong kung may magbabago sa kabinete, sa pamahalaan, kami mag-a-announce. Hindi kung sino-sino man basta nag-post. Hindi sila ang mag-a-announce, walang alam yan. Kami ang mag-a-announce. Sa kasalukuyan, ngayong araw ito, walang pagbabago. Yun lang. Thank you. Walang alam yan. Bobo yan. Hindi na lang na Ang bait talaga ni PBBM. Walang alam yan, mga bobo yan. Mga inutil. Inutil! Fake news daw, guys. Alam na. It's very obvious. It's very obvious. Alam nyo kasi, mga kotsero, ang significant ng ng pagbabago sa political climate ng Pilipinas. Oo. At sa pagbabago na ginawa ni PBBM, maraming galit sa kanya. Maraming galit sa kanya. And it's
It's just part of politics. Ganun lang talaga yun. Ang problema, alam nyo, ang difference kasi, nung panahon ni Digong, nung siya yung presidente, at panahon ngayon ni PBBM, na siya yung presidente, ang mga si Digonggong dati, binabati ko siya dahil sa kagaguhan niya. Pardon my French. Ganun. Binabati ko si Digonggong dahil sa kalokohan niya. Ano yung mga kalokohan niya? Una, yung war on drugs. Nabudol tayo doon. Nadaan tayo sa mga titulo ng mga taong nagtatanggol sa kanya eh. Si attorney ganto, si attorney ganyan. O ganun eh. Oo, yung expert daw na ganito, expert daw na ganyan. Kaya ang dami na bola ni Digong eh. Gumamit siya ng nag-appeal to authority yung mga tao. Sobrang talamak yung appeal to authority. Sinabi ni attorney ganito eh. Abogado yan, alam na niya lahat. That's a logical fallacy. Kahit abogado siya, hindi rin niya alam lahat. May mga bagay na sinasabi lang niya na pili para isulong yung propaganda nila. So, ganun yung nangyari before. So, yung sa Pharmally, yung mga kabalbalan niya nung pandemic, yung nga sa Pharmally, kung paano sila nangurakot, umutang siya ng napakarami, pero less than 1 trillion, almost 6 trillion ang inutang niya nung pandemic, pero ang napunta lang sa pandemic response is less than 1 trillion. Di ba parang makakaloko? So, hindi maganda. Marami siyang ginawang hindi maganda. Pero ang bati ko sa kanya, dahil doon sa mga kabalbalan niya, sa mga bagay na hindi niya ginawang maganda. Yun yung kalimitang bati ko sa kanya. Ito kay PBBM, ibang level yung mga bati ko sa kanya. Ang mga batikos kay PBBM, mga kotsero, flat out lies. As in, mga kasinungalingan talaga. Mga inventong kwento. Meron kasi, ang diferensya kasi nung kay Digong, at least may basis ka na issue. Diba? Pharmally, war on drugs, ano pa ba? Yung mga vaccine, procurement ng vaccine. May issue totoo. Kay BBM, walang basehan talaga. As in pure chismis. Yun yung nakakaano dito eh, yun nakakabwisit ngayon sa diskarte ng mga DDS. As in, it's purely fabricated news. So, yun ang difference. And mas mahirap kasi labanan yung fake eh. Sa totoo lang, mas mahirap labanan yung fake. Kasi, yung fake, nag-e-evolve. So, halimbawa, pag sinabing addict si PBBM, si Bongbong, addict siya. Hindi mo naman ma-verify yan eh. Hindi mo ma-verify kung totoong addict siya o hindi. Pero, yung mga galamay ni Digonggong na may mga titulo, si doktor ganyan, si former general na ganito, si former senator na ganyan, si attorney ganito. Sasabihin nila, ay hindi, totoo yan kasi ganito, kasi ganyan. Ang Pilipino, mahilig tayo sa appeal to authority eh. Sabi ni Doc ganito, sabi ni attorney ganyan, ganito, sabi ni former senator ganito, etc. So, lumalaki yung issue. Tapos mag-e-evolve pa yan. 'Di ba? From dating chismis lang na itinanim ni Digonggong nung tumatakbo si PBBM bilang presidente. Nag-evolve na. Nung una, nagso-snort daw sa eroplano. Yun ang unang kwento diyan eh, ni Digonggong. Pag daw lilipad sa Davao, nagso-snort daw sa eroplano. Ganun daw. Yun yung unang chismis diyan. Tapos nag-evolve na. Nagkaroon na ng PIDEA leaks. Tapos nag-evolve na. Nagkaroon na ng video. Ang nakakatawa doon, mga kotsero, all of those things are fabricated and cannot be verified. Kaya mas prevailing, kaya mas mas mahaba ang buhay ng fake news kaysa sa totoong balita. Kasi pag totoong balita, pag may basis at naglabas na ng contrary claim yung kabila, tapos na agad yung issue. As in, dead in the water. Ang fake news hindi. Mag-e-evolve pa yan.
Mag-e-evolve pa yan. Ngayon, mas mahirap yung yung labanan pagdating sa information. Mas mahirap pa especially dahil state-sponsored. State-sponsored yung atake. Ano ibig kong sabihin ng state-sponsored? May lumabas na isang pag-aaral 2 days ago. Kahapon. Si China ay nagbabayad para ikalat ang pro-China narrative sa bansa. Ito yung mas mahirap sa lahat. State-sponsored, may nagbabayad eh. May bansang nagbabayad. May bansang pumopondo. And alam nyo mga kotsero, kung kayo po ay matagal ng viewer ng aking channel, naikwento ko na po sa inyo si United Front Work Department. Si UFWD, United Front Work Department. Si United Front Work Department po, sila ang propaganda machine o ang nagkakalat ng propaganda ng China. No isang araw lang may nahuli sa Amerika si pangalan niya Linda Sun yung pangalan niya. Miyembro yung family niya and even her. Miyembro siya ng UFW, United Front Work Department. Sa Pilipinas, ang akala ng mga tao, si Alice Go, yung spy. I beg to disagree. Hindi ho siya yung spy. At hindi rin siya spy. I'm more inclined to believe na si Alice Go ay parte ng Chinese syndicate. Criminal syndicate. Pero alam nyo mga kotsero, sa China, yung Chinese Communist Party, inaalagaan din nila naman yung Chinese triad. Sila rin nag-aalaga doon. Sa mga Chinese triad. Kasi bakit hindi ako naniniwalang spy si Alice Go? Kasi yung galawan niya, hindi galawan ng spy eh, masyadong overt, masyadong 'di ba? Masyadong out. So I'm more inclined to believe na parte siya ng Chinese syndicate. And this Chinese syndicate, mga kotsero, most probably is funded, pinopondohan din ng Chinese Communist Party. I have a feeling na ganun. Kasi ang lalaki ng pasok ng pera eh. 6 billion. Diba? Ang lalaki ng pasok ng pera eh. The bad thing here is, saan ngayon papasok yung influence operations ng China sa Pilipinas? One aspect si Alice Go. Pinasok niya ang Pogo sa Pilipinas. Probably isa siya sa maraming nagpasok ng Pogo sa Pilipinas. At pinayagan yung pagpasok ng krimen ng Chinese mafia sa Pilipinas. On the other hand, meron tayong Martin Andanar na nasa China ngayon. Meron tayong Martin Andanar na nasa China ngayon. And there has been reports na si Martin Andanar ang nagbabayad ng mga pro-China trolls. May ganung mga reports. Ang nagsabi niyan, yung anak ni Enrile. Yung anak ni Enrile. Ngayon, ito yung sabi ng isang pag-aaral. Filipino influencers, may idea ba kayo kung sino? Troll farms were tapped for pro-China narratives. Nung binasa ko tong article na to, ito yung sabi. The Chinese government is recruiting Filipino social media influencers and troll farms to push polished narratives that favor Beijing, according to a recently published study with as many as 10,000 fake accounts found to be spreading pro-China narratives. So, obviously, this is a troll farm. Malaking operation to. But besides the flood of content in social media, para sa akin ito yung mas delikado eh. The Chinese government is also relying on a more covert form of propaganda. Ito yung mas delikado. Local news reports that minimize Beijing's role in flawed infrastructure projects while shifting blame onto local leaders. Yan. Naalala nyo mga kotsero, di ba hindi natuloy yung project ng Manila North Rail na Chinese-sponsored? At saka yung Mindanao Railway, which is also China-sponsored. Ano nangyari dyan? Sinong sinisisi? Si Bongbong Marcos, di ba?
Si BBM ang sinisisi dyan, di ba? Bakit daw hindi natuloy? Bakit daw niya pinutol? Bakit daw hindi ipinagpatuloy yung China-funded na proyekto? Etc. etc. These were findings of a September 6 report by research group Aid Data, which examined Beijing's direct and indirect messaging efforts to cast itself as an attractive economic partner for investments in the Philippines. Sabi, China is not engaging in all this media cooperation and development finance in a vacuum. It's happening alongside very visible disputes in the South China Sea. Alam niyo, meron pang parte dito nung binasa ko na medyo medyo natawa talaga ako kasi alam natin kung sino kasi yung mga nagpuntahan doon sa China. Wait. Again, amid its effort to expand its presence on social media platforms, the Chinese government is also trying to promote the narrative that discussing, let alone debating, the South China Sea could lead to conflict with the People's Republic of China, implying that the Philippines is powerless. Sounds familiar? Sounds family? Bobombahin tayo. Pag lumaban tayo sa China, bobombahin tayo niyan. Wala tayong laban sa China. Yun yung sinasabi ng mga paid trolls, ng mga bayarang social media influencers. Oo. Merong hypersonic missiles. Oo, ganon. PRC state-run media or state-influenced media outlets have accounts on most social media channels to amplify their digital content. Less direct is the proliferation of online troll farms. Alam naman na natin troll farms na yan. Given na yan. Ito ngayon mga kochero, dito ako natawa. However, the researchers found that Filipinos aren't buying into these pro-China messages. Totoo naman yan. Dito ako na natawa eh. While Beijing has paid local influencers to tour China and share positive stories, their impact has been minimal. Dito ako na fixate eh. Paid local influencers to tour China. Alam ko to. Alam niyo ba't alam ko yan? Bakit alam ko yan? Kasi nagkaroon ng effort na i-invite ako dyan. Akala yata nila, this was during the time na Duterte supporter pa ako. Akala nila, full-fledged akong Duterte supporter. I'm not. I'm independent basically in my politics. Although I'm leaning towards loyalists. Kasi yung pamilya ko is loyalist. So, may bias na ako agad doon. Oo, bias na agad ako doon. Hindi talaga ako Duterte. Sumuporta lang ako sa kay Digong kasi it's the better alternative compared sa mga dilawan. But times have changed. Eto, dito ako na-fixate kasi naalala ko meron tayong isang kaibigan na political political vlogger din. May nagpapatanong kung sino ka daw, sabi. Tapos sinensaan yung screenshot. Sabi niya, kilala mo ba to? Sabi. Kilala mo ba to? Tapos yung YouTube channel ko yung Sabi nung kaibigan ko, kilala ko yan. Kontakin ko for you. Manon. Ang sabi, gusto raw ako i-invite sa China. Eto, magtutur. Ganyan. Eto. Yung Beijing has paid local influencers to tour China. Ngayon, mga kochero. Ang nakakatawa, ang sabi ko sa kanya, sabi ko, Paps, hindi ako sama dyan, number 1. Hindi ako sama dyan. At kung by the off chance na sumama man ako dyan, sigurado ako hindi ako makakabalik ng Pilipinas. So no. Hell to the no. Sabi ko. Bakit? Syempre yung content ko ever since is anti-China. Medyo nag-mellow lang ako nung panahon ni Digonggong. Kasi again, during the time I was thinking
better him than the Dilawan eh. Yun yung nasa isip ko noon eh. Siyempre. So, akala yata nila may ibang anggulo yung pagsuporta ko kay Digonggo. Wala po ibang anggulo, yun lang talaga. So medyo nag-tone down lang ako nung panahon ni Digong. Pero I've never really let go of my anti-China position. Hindi ko talaga binitawan yan. So mga kotsero, kaya ako na-fixate dito. Naalala nyo kung sino-sino yung mga nagpunta ng China? Hindi ko na lang sabihin kung sino. Oo. Pero most probably, ito yung nangyari sa kanila. At hindi lang sa Pilipinas yan ha. Hindi lang sa Pilipinas nangyari yan. Nangyayari din po yan sa States. Nagbabayad sila ng mga influencers sa Amerika. Dadali nila sa China. Iwa-wine and dine nila sa China. Tapos, pagbalik, wala silang ibang gagawin kung hindi i-promote si China. That's it. Hindi lang sila, marami sila. So, obviously mga kotsero, kaya ako ito ipinakita kasi there is an effort para siraan talaga yung admin. And part of that effort, maliban sa politika ni Digonggong, which we all know is very, very, very friendly with China. Friends yan eh. Oo, friends si China yan si Digonggong eh. Hindi nga ako magtataka kung sponsor din ni China yung mga maisug, yung mga binabayad sa mga vloggers. Hindi ako magtataka. Pero bakit kailangan ng ganito? Bakit meron tayong theory na baka state sponsored? Baka China sponsored. Kasi, alam naman natin mga kotsero, yung ginagawa ni Secretary Guibo pagdating dyan sa West Philippine Sea ay napaka-effective. Napaka-effective po niyan. Kaya, kailangan nilang siraan si Guibo. Kailangan yung mga tao na sumusuporta kay Guibo, isipin na siya ay traidor, na laban na siya sa administrasyon. Yan. Defense scholars hail new strategies versus brazen incursions in the West Philippine Sea. Yan ang sinabi ng alumni officials ng National Defense College of the Philippines matapos magsalita si Secretary Guibo na tayo ay papasok sa isang comprehensive archipelagic defense concept para ating masiguro na mapoprotektahan natin ang ating mga karagatan. Yun yung dyan. So, if you will think about it, kung iisipin nyo mga kotsero, bakit of all people si Secretary Guibo ang tinira nila? Ang dami-daming cabinet secretary na pwede mong birahin. Lalo na ngayon, halimbawa si Tansinko, nung nakataka si Alice Go, binira ba siya ng mga DDS? Hindi. Walang ganun. Ang dami-daming pwede mong sitahin, ang dami-daming mong pwedeng gawa ng chismis. Ang naisip nilang gawa ng chismis si Secretary Guibo. Gusto kasi nilang siguruhin na ang pananaw ng tao sa ating gobyerno ay watak-watak. See? Dito nga It appears the admin is falling apart, and rightfully so. When a house is divided, it is bound to break up. Yun yung narrative na gusto nilang sabihin pagdating kay Secretary Guibo. Delikado si Secretary Guibo sa kanila. Delikado pala si Secretary Guibo kay China. Ngayon kasi mga kotsero, pabagsak na si Sara. Pabagsak na siya. It's bound to happen. It was bound to happen. It started when she chose to go against the administration. Doon nag-umpisa yan. Nung pinili ni Sara na birahin ang administrasyon, doon nag-umpisa yan. So, pababa na siya. Pababa na siya sa popularity, pababa na siya sa tawag dito,
sa acceptability, sa approval niya, pababa na siya. It might go down ng paunti-unti. For sure, paunti-unti lang ang baba niyan kasi syempre meron pa rin siyang malakas na support galing sa Mindanao. But for sure, it will start dwindling. So, ngayon, change of strategy tayo. Kasi iniisip ko, kung ako yung political, strategist, I'm in no way, like the other political strategists kasi mas magaling sila, quote unquote. Mas magaling daw sila. O sige na lang, sa kanila na yung corona. Pero kung ako, let's say, kung ako, practical lang naman ako mag-isip eh. Practical lang ako mag-isip. Kung ako yung magiging political strategist, pahina na ng pahina si Sara. Nawawala na ng impluwensya si SMNI dahil natanggalan ng prangkisa at nakakulong ngayon yung kanilang pinuno. Kailangan ko ng bakbakan yung kalaban. And when I say kalaban, yung mga potential na pwedeng lumaban sa mano ko. The self-destruction of Sara Duterte happened. Wala tayong magagawa dun. So, yung potential na lang na pwedeng maging kalaban ko in the future. Sila na lang yung bibirahin ko para mas madali kong maipwesto yung bata ko. Ganun na lang yung strategy. Si Secretary Guibo is actually one of the better options for president. Tutuusin. Kung tatakbo siyang presidente, I don't think he will run for president. Pero if he does, he's one of the better candidates to run for president. Tapos let's say ilalaban mo siya kay Raffy Tulfo, kay Sara Duterte, tapos Gibo Teodoro. Sa tatlo sa kanila, magigibo ako eh. Totoo lang. Wala lang siya nung fluff. Wala lang siya nung fluff. Hindi siya yung katulad ni Secretary ni Raffy Tulfo na maingay, ang dami-daming drama, etc. Hindi siya katulad ni Tulfo doon. Hindi rin siya katulad ni Sara na pa-demure. Oo. Hindi siya katulad ni Sara na madrama, na pa-victim. Tsaka wala siyang Duterte na last name. But among the three, mga kotsero, at hindi ko siya kinakampanya, this is just an observation. Among the three, siya lang ang merong extensive political experience, number one. Meron siyang corporate experience. Tapos, yung mga position niya when it comes to geopolitics at saka kung paano patakboyin ng isang bansa, it seems to be on point. At least in my observation. You can disagree. Wala nang problema doon. Natatawa na nga lang ako pag may nagko-comment na hindi, sinuportahan din niya ng mga Duterte, sinuportahan din niya si Sara, etc. Alam nyo, kung gano'n na magiging basihan natin, wala tayong iboboto. Kasi dati akong supporter ni Digong. Does that brand me as a supporter of Duterte until the end of time hanggang mamatay ako? No, it's not. Tao tayong lahat, pwede tayong magbago ng isip. So, hindi lang siya wala lang siyang fluff. Wala siya nung extra, kumbaga. Wala siya nung extra na yun nga, yung attractive sa masa. Wala lang siya nun. But, among the three, kung silang tatlo ang tatakbo bukas, o kung silang tatlo lang pagpipilian ko para maging presidente ng Pilipinas, magigibo ako. Magigibo ako kung sila lang ang pagpipilian ko. Wala akong hindi ako magsasara, hindi ako mag-Raffy Tulfo. Magigibo ako, for sure. Kung tatakbo siya. But I don't think he's going to run. Hindi ko alam. Kung may plano man si Secretary Guibo, Sek, wag ka munang lalabas. Parang awa mo na, mainit pa. Wag ka munang lalabas. I think and yung charisma, may nagsabi kanina, wala rong charisma si Guibo. Well, okay lang 'yun. When yung charisma naman kapag usually nakikita natin 'yan from tao dito. Ang kalimitang interpretasyon natin ng charisma yung
likability. Okay, likability. Parang ganun. And charisma is more than that. It's not that. Siguro hindi ganun ka-likable si Gibo. Kasi maano siya eh. Tahimik eh. Very quiet. But siya, he gives results. Yun yung akin dun. He gives results. So, mas magigibo ako. Martin Romualdez, bawa silang 4, magigibo pa rin ako. Hindi ako magma-Martin. So yun. And you know, you can borrow the likability, quote unquote. Pwede mong hiramin yung likability. Si Cheese is also someone that you can pero hindi for president. Hindi pa siya, I don't think he's ready for president. Si Cheese. Parang hindi pa siya ready. Siguro mga isang term pa sa Senado. Ay, hindi, nag-skip na pala siya ng 2 term, no. Personally, hindi ko alam kung pero siguro ready na siya. Mas gusto ko si Cheese yung version ni Cheese ngayon kaysa yung dating Cheese. Mas gusto ko yung ngayon ngayong Cheese Escudero na 2024 kaysa dun sa yung dating Cheese nung mga nauna-una pa siya sa politika. So mas gusto ko ngayon yung version niya ngayon. But anyway, nag-character development na siguro siya. Kaya ngayon yung kung mapapansin nyo, ang dami-daming trolls. Ang dami-dami rin nagkakalat ng fake news. It's because most probably itong lahat ng ito ay state-sponsored. May pumopondo dyan. Kaya hindi nga ako magtataka kung totoo ang chismis na si Martin Andanar pumopondo talaga ng mga pro-China influencers. At pumopondo din siya ng mga DDS influencers. So mga kutsero, maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa Coach Jared YouTube channel. Pa-follow tayo sa ating Facebook page, Jared Pulido ang pangalan. I'll see all of you in our next live stream. God bless. See you next time, guys. Bye. Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?